malaking scam na dumadali sa milyon-milyong mga teacher, nurse at iba pang mga profesional. At ang utak sa scam na to ay walang iba kundi si dating Senador Antonio Trillanes. Ang scam na tinutukoy ko dito mga boss ay yung Continuing Professional Development Law of 2016. Ngayon ipapaliwanag ko kung bakit ito naging isang scam. Noong 2016, naisabatas yung Republic Act 10912 o mas kilala natin sa Continuing Professional Development Law. Ngayon sa unang tingin, okay naman yung objective ng batas na to. Gusto ng batas na to na gawing internationally competitive yung mga teacher, nurse, engineer, architect at iba pang mga licensed professionals dito sa bansa natin. Sino ba nga ayaw na maging internationally competitive yung mga licensed professionals natin? Gusto natin lahat yun. Ngayon, para daw mangyari yun, sabi ng batas na to, kailangan daw umattend ng mga licensed professionals natin ng iba't ibang mga training gaya ng forum, seminar at iba pang activities na mag-i-improve ng kanilang skills, talents at iba pang mga qualifications. Ngayon mga boss, para matiyak na natutupad tong batas na to, nakasulat sa Article 3, Section 10 na mandatory sa lahat ng licensed professionals ang CPD bago sila makapag-renew ng lisensya. Ngayon, may required number of CPD units ang bawat propesyon na dapat makuha bago sila makapag-renew ng kanilang PRC license. Dito na papasok yung scam part mga boss. Makakakuha ka lang ng CPD units mula sa mga CPD accredited institutions na nagpo-provide ng forum, seminar at iba pang mga activities. At hindi libre yan mga boss. Bawat seminar, bawat forum at bawat activity, libo-libo ang kailangan na gastusin ng mga PRC licensed professionals para lang makakuha ng kakaunting CPD units. Puta, magkano ba yung sahod ng mga teacher at nurse at iba pang mga licensed professionals? Hindi naman din yan sagot ng mga kumpanya at pinapasukan ng mga licensed professionals. Kanya-kanyang gastos yan at kanya-kanyang gawa ng paraan para lang maka-attend dyan sa mga forum na yan. At karamihan dyan sa mga forum at activities na yan ay walang kwenta. Kadalasan sa mga activities niyan, isang buong araw na forum na wala namang dagdag sa skills and talents ng mga licensed professionals. O nasaan na yung pangako ng batas na yan? Bakit hindi pa rin internationally competitive yung mga licensed professionals natin? Bakit marami nag-a-abroad? O nasaan ka na ngayon, Trillanes? Bakit pagdating sa bagay na to, tanggal yung angas mo, tanggal yung yabang mo? Bakit ayaw mong pag-usapan tong sekreto mo? Na ikaw ang gumawa ng batas na nagpapahirap sa mga PRC licensed professionals. Tapang ka lang pala pag hindi teacher, nurse, architect, engineer at ibang licensed professionals yung kaharap mo. Tatakbo ka pala na mayor ng Caloocan sa 2025. Hindi pagiging mayor ang bagay sa'yo, Trillanes. Dapat sa'yo maging tanod. Mga taga-Caloocan, iboto nyo yan si Trillanes bilang susunod na tanod dyan sa city nyo. Nang makapagbayad yung gagong yan sa kasalanan niya sa lahat ng guro, nurse at mga licensed professionals dito sa bansa natin. Antonio Trillanes, tanod. Mga kasama, sabi kahapon ni Congressman Suarez ng Quezon, yung akap daw na 26 billion, hindi naman daw ginagamit sa pamumulitika. Naniniwala kayo doon mga kasama? Yes! Ginagawa na naman tayong tanga ng mga congressman at ng mga senador eh. Alam ng taong bayan kung bakit ziniro ang budget sa PhilHealth at nilagyan ng 26 billion ang ayuda para sa Kapos ang Kita program. Gagamitin yan ng mga politiko, lalong-lalo na yung mga tatakbo sa 2025 para legal na bilhin ang boto ng mamamayan. Payag ba kayo doon mga kasama? Hindi! Ginagawa kasi tayong mangmangi. Alam ng taong bayan yan kahit nakapikit na ang ayuda, AX, tupat, pati ang akap, ginagamit yan ng mga politiko para sa interes nila. Kaya nga sila yung paulit-ulit na nai-elect eh. Kaya nga sila yung paulit-ulit na nailalagay sa iba't ibang posisyon ng kapangyarihan dahil nangangapital sila sa desperasyon at pangangailangan ng mamamayan. Alam nyo mga kasama, di naman talaga concerned yung mga congressman at mga senador sa kalusugan natin eh. Alam nyo kung anong gusto nila? Manikluhod tayo, magmakaawa tayo para doon sa sarili nating pondo na ginagamit nila. Ang kakapal ng mukha nitong mga congressman na to, na kung magdikta kung saan pupunta ang pondo, parang sa kanila yung pera na ginagastos nila.
Pera ng taong bayan yan. Tapos ang gagawin sa atin na pera ng taong bayan, tayo pa'y magmamakaawa dito sa mga politiko na to. Pumapayag pa kayo sa ganyan, mga kasama? Hindi pumapayag. Pero alam naman natin, desperado ang marami sa atin. Ang mahal ng mga bilihin, ang mahal ng bill sa ospital, ang mahal ng mga gamot. So saan tayo kakapit? Siyempre, desperado tayo dahil may pera si congressman, lalapit tayo doon, magmamakaawa tayo. Ang labas, superhero na naman. Bayani na naman ng mga congressman. Ayaw natin ng ganito. Dahil ang kalusugan, karapatan niya ng mamamayan. Nakasulat mismo yan sa konstitusyon natin eh. Ewan ko ba, may presidente tayong hindi alam kung ano nakasulat sa konstitusyon. May mga congressman tayo na hindi alam kung ano yung nakasulat sa batas. Kasi nga, ang interest nila, magmakaawa tayo. Pag tayo nagkasakit, kasama na po yung mga kaibigan nating mga pulis. Pag tayo nagkasakit, pag tayo tinamaan ng atay, ang bato, tayo inatake sa puso, ang bagsak nating lahat sa public hospital. Ano nga asahan natin? PhilHealth, tapos siniro yung subsidyo o yung budget na ilalagay sa PhilHealth. Saan tayo tatakbo ngayon? E di sa mga politiko, ganyan tinatarantado ng mga congressman at ng mga politiko ang mamamayan, lalong-lalo na yung mga mahihirap. Kaya ang sigaw natin, PhilHealth natin, wag na kawin. Dahil ito, malinaw pa sa araw na Nandito ako sa pagnanakaw Manila sa City Hall pondo ng mga- kasi kakatapos lang ng hearing para dun sa kasong sinampa laban sa akin na cyber libel. Kung matatandaan nyo, last year pa tong kaso na to eh. Sinampahan ako ng cyber libel kasi nag-ingay at kinalampag ko yung Manila Health Permit na tinututulan mismo ng mga manggagawa dito sa Manila City. Nagugat yung kaso mga boss sa UST kung saan muntik mawalan ng trabaho yung mga teaching professionals ng University of Santo Tomas dahil dun sa Manila Health Permit. Bukod doon, nag-ingay din yung mga healthcare workers at iba pang mga manggagawa ng University of Santo Tomas. Gaya ng sinabi ko nung unang-una pa lang mga boss, di ako aatras dito sa kasong to. Lalaban tayo hanggang dulo. Kasi hindi naman ako nagsasalita para sa sarili ko. Kasama ko yung libu-libong mga manggagawa dito sa Manila City na tumututol dyan sa Manila Health Permit. At gusto ko lang ipaalala mga boss yung sinabi mismo ng Korte Suprema na hindi mali na punahin ang mga public servants at walang puwang ang mga balat sibuyas sa public service. Kaya dyan din naman nanggagaling yung kumpiyansa natin mga boss eh, na wala tayong ginawang mali. Titindigan natin yan. Hindi mali na punahin ang mga public official. Kahit nga murahin, yung mga putang inang mga opisyal na yan, walang mali dun eh. As long as related yung pagpuna at pagsasalita doon sa kanilang trabaho bilang mga public servants. At alam nyo ba mga boss, na dahil sa pag-ingay at pangangalampag natin, sumagot na mismo si Yorme Isko Moreno na siya yung mayor nung panahon kung kailan nagawa yung ordinansa kung bakit merong Manila Health Permit na tinatawag. O pakinggan natin yung mismong pahayag ni Yorme. I will amend that law. I promise that to Eli. Psycho Eli. Eli, sabihan na na taga-Uster. Said San Fernando po ito, sir. Oo, na nakita kami kasi nadumando siya. Sabi ko, kawawa ka naman. Una, riminam yung dandami ng tao na ako madedemanda ka pa nga. Sabi ko, anyway, kausap mo yata yung mga taga-Uster. Kasi I don't wanna exploit the UST employees for political purposes. Anyway, I know that I'm gonna do. If I get elected, di ba? So, sabi ko, Eli, sabihan mo sa kanya, pagdating ng araw, makabalik tayo, amendahan ko yung batas na yan. So yun lang mga boss, laban lang tayo hanggang dulo. Maraming salamat sa patuloy niyong suporta dito sa platform natin. Di tayo papatinag, di tayo papatahimik. Mag-iingay pa tayo, mangangalampag pa tayo, at patuloy natin ipaglalaban ang karapatan ng Inimpeach manggagawang na ng House of Pilipino. Representatives Laban, ngayong mga boss. araw si VP Sara Duterte. O bakit si Sara lang ang inimpeach? Kung ang habol nyo ay panagutin lahat ng kurakot, lahat ng may confidential funds, dapat imbestigahan at panagutin nyo lahat. Umpisahan nyo sa Office of the President na may pinakamalaking confidential funds. Isunod nyo yung Kongreso, yung Senado, at lahat ng mga ahensya ng gobyerno na gumagamit ng confidential funds.
Imbestigahan nyo rin yung pananarantado sa 2025 national budget, yung pag-zero sa budget ng PhilHealth, yung paglalagay ng bilyong-bilyong pondo sa AKAP, yung daang bilyong piso na nilagay sa DPWH infrastructure projects, lalo na yung mga flood control projects na yan. Lahat yan ay dapat imbestigahan at panagutin kung seryoso talaga kayo diyan sa usapin ng pagsugpo sa korupsyon. Huwag kayong mamili, pati sarili nyo, imbestigahan nyo. Matanong ko nga kayo mga congressman kayo tsaka mga politiko, bakit ba apurang-apura kayo sa impeachment? Eh hindi naman yan ang issue ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Sa National Concern Survey, ang issue ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ay yung patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, mababang sweldo, kasiguruhan sa trabaho, matiyak na merong pagkain sa mesa, at pagtitiyak na merong maaasahang healthcare services. Yan ang issue ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Hindi ang impeachment at pag-aawayan nyong mga politiko. Habang nagtuturuan kayo kung sino sa inyo yung mas korap, yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ay patuloy na naghihirap, patuloy na nagugutom, walang tirahan, walang access sa healthcare services. Putang ina nyo kayong 300 congressman kayo. Taong bayan, mga manggagawa ang nagpapalamon at gumagastos dyan sa pag-aawayan ninyo. Kaya kung impeachment lang din ang pag-uusapan, puta, i-impeach natin lahat. Lahat kayo.